Ayan guys, meron tayong i-unbox. Ito yung ating kinuha na kadi-deliver lang ngayon. Bali Spider, ano ba to? Spider helmet. Bali pambike siya na helmet. So ngayon pa lang natin siya i-unbox, kadi-deliver lang. Paano natin bubuksan to? Natin tirahin sa gitna. Tayo na. And nakapackage siya pero sobrang gaang. Yun yung ating galing sa Spider. Tingnan natin yung ating plastic kasi magagamit pa natin itong ating bubble wrap. Yan. Bali binili natin to para na rin may vlog natin kasi bihira pa nag-vlog nito. Ito ay bago ng Spider and in order ko to kasi nagkataon naka-sale ngayon sa sa Shopee at sa Lazada, so ginrab ko na. 4 days lang na na sale. Kaya nung makita ko, kasi dati magche-check out na ako nito, buti na lang hindi ko na-check out agad-agad kasi mag-sale pala ang Spider. Ayun, kagandahan na lang yun, ating nakuha siya ng sale. So ito na yung kanyang box. Spider, yan, trail tested, no road required. Okay, airframe downhill helmet. Yan, meron siyang QR code, Team Spider.Philippines. Tapos ito yung mga picture: airframe, downhill helmet. The airframe combines minimum weight and maximum breathability, designed to perform in highest level and aggressive all mountain and indoor rider. Approximate protection of downhill helmet and super light shell at 850 grams. Sobrang niyang gaang with integrated chin guard. Yun ang isang niya, kaya ako kinuha kasi integrated chin guard, natatanggal yung kanyang chin guard, so pwede natin gawing pang cross country. The airframe brings potential to whole new level of ASTM 1952 safety standard, meaning the certified that tackle everything from elite level downhill racing with the chin guard attached to epic all mountain rides with it removed. Yan, bali binili natin to para kasi na pang enduro bike, and pwede rin pang pang trail ng motor kasi mas magaang siya, tapos di siya ganun kainit. Yan ang to. Bali adjustable ng visor, ionic antibacterial padding, removable chin guard. Yun, isang gusto ko talaga. Built top shell, airstream air vent. Yun, tapos marami rin siya mga butas, kaya panalo siya. Isa na rin sa nagpagaang. Hindi lang siya MIPS katulad ng PAX, yun lang. Pero hindi ko naman kailangan yung MIPS na kasi minsan di mo na rin magagamit yun eh. Lang yun, kanya-kanyang product lang. Ayan, with CE 1078 certified, ASTM 1952 certified. Okay, Spider airframe. Ito yung kanyang box, performance engineered. Ayan. So ang binili natin is medium, din ang natin alam kung kakasya, pero ito yung nakita ko sa sukat na So ito na, i-unbox na natin for the first time. Ingatan natin kasi masisira yung box. Kasi mga gantong mga helmet minsan limited din yung pag sale, kaya ginarab na natin. Nakuha lang natin ng hindi naman ganun ka mahal, hindi ganun ka mura, pero tama lang sa price. Mas okay na rin yung nabili natin agad-agad. Ayan na, may bubble wrap naman sa loob, safety niya, and this is it, our Spider helmet, kulay white. Ang kasama niya ay ayan, meron siyang resibo, manual, tapos may sticker ba? So walang sticker, so meron siyang at check mo natin itong mga kasama niyang freebies para meron tayong bago natin yung buksan. I think this is bag. Wow, okay yung bag niya, ang ganda. Airframe.
Okay, may handle. Panalo. Ganda yung bag niya. Pag ginano mo, pwedeng pakpak. Oh, nice Ayan ang maganda guys. Panalo yung kanyang kasamang bag. Pwede siyang backpack. Tapos pwede sa kahit anong helmet. Ayan. So ito na. Bali, tingnan na natin ang mismong helmet. Ayan. Medyo maliit yung kabuuan niya. Kasi medium lang kinuha ko. Kasi usually sa mga bike medyo maluwag. Kasi gawa ng foam niya. Ayan ko kung may kasamang pads. Wala siyang kasamang padding. So ito na yung kanyang Spider. Ayan, yung pictures niya. Brand new po to. Tapos meron siyang adjustable strap sa likod. Wow. Maganda yung pagkaka-finish. Yun lang isang problema natin dito guys, white na white. Minsan nagdidilaw yan eh. Wala tayong ibang makukuhang ano eh. Kaya akala ko to pindutan, design lang pala to. So paano kinakalas? Adjustable yun. Tapos pwede rin lagyan siya ng airframe. Drop in every pier. So, yan. Ito yung tsura niya. Tapos ayan magnetic pedlock. Yan isa maganda rito. Mabilis i-strap. Parang packs. Magnetic pedlock na. Maganda naman talaga pag gumawa ang Spider. Kaya lang siyempre yung iba habulan lang talaga ng brand. Kaya medyo doon pagandahan na lang nung Pero yung quality talaga nitong Spider is the best. Tingnan mo yung pagkakagawa ng foam niya. Quality. Compare mo doon sa iba nga na halos branded na hindi pa ganun ka Ganda naman siya. Panalo. Kaya lang akala ko ito is kanyang nipindutan or pala, design lang pala siya. So hindi ko alam kung paano siya ni-strap. Okay, doon pala. Then pag binuksan natin to, kabilaan siguro, check natin na rin. Ayun. Tapos yun. Okay, yun ang pagkalas. Alright, ayan guys. So maganda siya kapag kinalas. Ayan, totally detachable siya yung kanyang chin Kaya lang hindi ko lang nabudol ako dito sa design. Kasi meron pa ako sa dapat northern design, same price din. Iba yung mirrored. Kaya lang ito akala ko dito yung pindutan. So same lang din pala siya. Nagkaano lang ako doon sa kulay. So yung kanyang foam, ito naman yun lang yung foam niya na paano nadikit. Okay, basta prasong lang siya, hindi lang siya MIPS like nung ibang pero okay na din. Ayan, mamaya i-check natin to sa front yan, pag natin at least na box na natin. Tapos meron siyang brace. What's its purpose? Okay, pinaka niya. Tapos pwede ka maglagay ng ilaw or what. Nice. Okay, maganda na rin naman. Ito lang ang medyo niya. Kasi asing kinabit lang siya. Hindi talaga siya pwedeng pang motor ng high speed. Kasi may tendency itong tumalsik itong kanyang kasi wala siyang kasamang lagayan dito sa ibabaw. Yun sana pero pang bike is the best naman talaga. Okay naman siya. Ilan talaga nabudol ako design. Akala ko sa picture kasi to akala ko pinipindot yan dyan hindi pala.
Hindi pala siya yun. Nabudol ako doon. Pero kung okay din naman, sa quality naman ng gawa is panalo naman. Kaya hindi na rin ano. Bali yun lang. Nandito yung kanyang bukasan. Start mong ganun. Tapos pipindutin mo dito sa ilalim. Tsaka okay naman siya. Matibay naman yung pagkaka-strap. Hindi naman siya bibigay pag ano. Hindi pa naka-mount yun. Tapos lalak mo doon after maikabit. Same din sa kabila. Pag gusto mong tanggalin, ganun lang din. Iangat mo lang tong cover. Tapos ganun mo lang siya. Yan, lock na. Yan. So ito na yung ating Spider airframe. Na sana isang kulay na nakuha natin. Kung yun pala magkaano lang. Bali yung inano natin yun, tinanggal ko yung aking pagkaka-order sa isa kasi kala ko magkaiba. Same lang din pala. Kasi kala ko S1 tsaka S2 magkaiba. S1 yung isa. So parehas lang pala yun. Ang S1 natatanggal din. Yun. Pero okay na din. Panggamit natin pag tayo nag DH or yan, nag-bike ulit tayo. Pa-enduro. Kasi minsan pag nag-enduro ka na at gamit mo yung half pace, pababa ka, minsan nakakaalangan. Iba talaga yung may full pace kang suot. Yun yung isang ano, maganda talaga naka full pace. Eh kagandahan nito, maraming butas. So hindi siya masyadong mainit. Yun. Dumihin lang siya kasi white, like yung dati ko. Yun lang yung isang maling order ko. Ba't nga ba white? Ayun nga, medyo naninilaw-nilaw na ibang portion. Spider! Ba't po binigyan nyo ako medyo madilaw? Wala bang puting-puti? Anyway, thank you na rin. So mamaya ipakikita ko yung pagsuotan natin. So ano natin muna to. So yun guys, ito yung ating Spider airframe helmet. Ito siya pagsuot natin. Yan. Hindi mo masyadong snag-snag yung ating pisngi, pero at least pag ano, hindi siya gumagalaw-galaw. Yan. Kasi pag medyo maluwag is tatalon-talon yan. Medyo malaking tingin lang dito sa camera kasi gawa ng yun yung pictures niya, pero sa actual maliit lang siya. Hindi siya bulky. Ngayon medyo ramdam ko medyo masikip kasi nga medium to, and pero sa mga helmet ko sa mga motor large ang aking na-order. Kaya lang ito ginawa ko medium kasi yung mga nakaraang kong DH helmet pag nag-ride ako tapos bumpy, kumaganon, kumakalog-kalog. Ito kahit mano ka na wala nang kalog-kalog yan. Halos stable na sa ulo. Yun, kaya ang binili ko is medyo masikip na rin. And ito kailangan mo namang tingnan dito. Pag dito hindi mo maipasok yung kamay, masakto na yan. Yan, pag yung maluwag na maluwag, i-adjust mo dito sa likod, medyo malayo na yung pagitan. Kaya dapat talaga medyo hindi ganun kaluwag. Kung standard kayo sa large sa mga motorcycle helmet, medyo baba kayo ng ano, medium kayo para at least sakto. Kasi yung aking isang helmet, yung aking Pax drop frame, large siya pero 57-58 ang sukat. So doon ako nagbase eh. Kaya yun, sakto naman yung ano. Ito medyo snag lang yun dito, pero saktong-sakto naman. Impis pa to kasi paggamit mo na. Yan. Ayun. Ito yung tsura niya pag nakabit, pag suot natin. Mamaya ano natin yung tsura pag naka-half-face. Ayun lang. Ito guys, pag tanggal yung chin, ayun yung tsura. Yan. Malaki lang tingnan talaga sa camera. Kakawa ng laki ng build nung ano niya. Pero kasi meron siyang suksukan ng ano, kaya medyo makapal, pero okay din. Ayan, pag gamit natin ay half face, hindi ko pa na-adjust yung strap natin. Ayan, yan yung tsura niya. Ayan. Pero sa presyo naman okay na din. Hindi tayo lugi, tsaka hindi naman masyadong mahal, hindi naman masyadong mura, tama lang din. Kaya pero kung binili natin ito sa standard price, medyo pricey kung ano, buti naka-sale. Kaya thank you sa Lazada at nakaabutan natin yung sale na 4-day sale. Nakita ko lang siya tapos malapit-lapit na nga, halos oras na nga lang yung pagitan eh.
Butit na i-click ko pa agad. Kung hindi ko na i-click, hindi tayo nakakuha. Or sayang yung ating yung ating free. Almost 500 din yung nut free natin. So ito yung niya, yung chin mount. Ayan. Maganda naman siya. Then quality. Yun lang, white na white nga lang. Pero okay na rin kung panggamit natin ng yan. Kasi hindi masyadong laspag yung ating drop frame. Ayan. Pero nabudol talaga ako. Kala ko itong mga design doon pinipindot or yung pala hindi. Kahit pala yung isang kinuha ko. Ewan ko kung anong pinagkaiba ng S1, S2. Pero okay na din naman. So ayan lang guys, ito yung ating unboxing, and hindi ko pa lang na-check kung paano pag ginamit na natin. Isang araw bibideo natin pag ginamit natin, saka natin review kung ano talaga yung kung anong output, kung anong comment natin sa helmet na ito. Pero okay naman sa akin yung quality, panalo na, and then okay din sa ulo, magaang. Kasi 850 grams lang. Yun ang isang na gustuhan ko naman siya sa kanya, kasi bigat niya lang ang drop frame ng drop frame ng PAX 80 grams, and then sa kanya full face half face nagka-convert yung kaya guys, kung bibili kayo, yung panalo tong Spider airframe, hindi kayo lugi sa item na to. Kasi sa mga nagda-downhill, nag-enduro, suggested yung niya, yung kanyang ratio, then quality ng products. Safe na safe kung sakaling gagamitin nyo, kasi makakapal naman yung niya, ginamit na plastic. Siguro bago madurog yung ulo nyo, madudurog muna tong ating helmet, pero hindi i-impact sa loob. Yun yung isang nakita ko naman na quality. Compared sa mga China brand na bibili nyo. And ang dito is parang okay din naman, sumasabay na rin siya sa PAX ang quality. Yun, kasi meron din akong PAX, pero sa itsura nakita ko ang quality talagang panalo. And then para na rin siyang PAX Pro Frame ang tsurahin. Kaya ganda sa kanya, detachable yung chin. Kaya pwede natin gamitin tong naka-half face. Tapos pwede natin ganun, yan yung standard nyan. Tapos pag mo, okay naman dito, maluwag naman. So ayun guys, yun ating review for now, and see ya sa pag nagamit natin, doon natin review talaga ng diretsong review. Ayun lang. Thank you.